Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po muli si Brother Bong, ang presider sa ating prayer meeting ngayong gabi. At sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay mag-aawitan at pangungunahan po tayo ni kapatid na Eman. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na sa ating gawain. At sa ating pong pagsisimula, tayo muna po ay mag-awitan. Awitin po natin, O Jesus, ilapit mo ako. Tinig mo'y aking narinig, Kristo ang badya ay pagmamahal. Aking nais na pananalig ko sa iyo ay tumibay. O Jesus, ilapit mo ako sa banal mong paanan. Ang hangad ko'y lalong malapit ako sa iyo ng lubusan. O Jesus, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko'y ipaglilingkod. At ikaw ang tanging pag-asa ko, nais mo ang masunod. O Jesus, ilapit mo ako sa banal mong paanan. Ang hangad ko'y lalong malapit ako sa iyo ng lubusan. Sa pananalang ikausap ka, kay timyas ng bawat saglit. Kaibigan kang kaniig tuwi na at tapat kong umibig. O Jesus, ilapit mo ako sa banal mong paanan. Ang hangad ko'y lalong malapit ako sa iyo ng lubusan. May pag-ibig at may kagalakang di mararanasang lubos. Liban kung masapit ang tahanan, pagharap natin sa Diyos. O Jesus, ilapit mo ako sa banal mong paanan. Ang hangad ko'y lalong malapit ako sa iyo ng lubusan. Tayo naman po ay dadako sa pagbasa ng kanyang salita. Buksan natin ang ating mga Biblia sa mga awit, 17, kabanatang 17. Hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo ang mga talatang 1 hanggang 15. Talatang 1, dinggin mo ang matuwid, o Panginoon. Pakinggan mo ang aking daing. Ulinigin mo ang aking panalangin na hindi lumalabas sa mga magdarayang labi. Manggaling sa iyong harapan ang aking kahatulan. Masdan ng iyong mga mata ang karampatan. Iyong sinubok ang aking puso. Iyong dinalaw ako sa kinagabihan. Iyong nilitis ako at wala kang nasumpungan. Ako'y nagpasya na ang aking bibig ay hindi sasalangsang. Tungkol sa mga gawa ng mga tao, sa pamamagitan ng salita ng iyong mga labi, ako'y nag-ingat sa mga daan ng pangdadahas.
Ang aking mga hakbang ay nagsipanatili sa iyong mga landas. Ang aking mga paa ay hindi nangadulas. Ako'y tumawag sa iyo sapagkat ikaw ay sasagot sa akin. O Diyos, ikiling mo ang iyong pakinig sa akin at dinggin mo ang aking pananalita. Ipakita mo ang iyong mga kagilagilalas na kagandahang loob, o ikaw na nagliligtas sa kanila na nagsisipagkanlong sa iyo, sa nagsisibangon laban sa kanila sa pamamagitan ng iyong kanan. Ingatan mo ako na gaya ng itim na mata, ikubli mo ako sa lilim ng iyong mga pakpak. Sa masama na sumasamsam sa akin, sa aking mga kaaway na nagsisipatay, na nagsisikubkob sa akin. Sila'y nangabalot sa kanilang sariling taba. Sila'y nangagsasalita ng kanyang bibig na may kapalaluan. Kanilang kinubkob nga kami sa aming mga hakbang. Itinititig nila ang kanilang mga mata upang ibuwal kami sa lupa. Sila'y parang leon na masiba sa kanyang huli at parang batang leon na nanunubok sa mga lihim na dako. Bumangon ka, O Panginoon, harapin mo siya, ilugmok mo siya. Iligtas mo ang aking kaluluwa sa masama sa pamamagitan ng iyong tabak. Sa mga tao, sa pamamagitan ng iyong kamay, O Panginoon, sa mga tao ng sanlibutan, na ang bahagi nila ay nasa buhay nito, at ang tiyan nila ay pinupuno mo ng iyong kayamanan. Kanilang binubusog ang kanilang mga anak, at iniiwan nila ang natira sa kanilang pag-aari sa kanilang sanggol. Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong muka sa katwiran. Ako'y masisihan pagkabumangon sa iyong wangis. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa gabing ito sa patuloy na kabutihan niyo po sa amin. Tunay na kayo ang Diyos namin na buhay, na makatarungan, na marunong sa lahat at nakakakilala sa bawat isa sa amin. Nalalaman niyo po ang aming mga pagtayo, ang aming mga pag-upo. Nalalaman niyo po lahat ng aming mga kaisipan at ang aming mga sinasalita, Panginoon. Kaya salamat po sa gabing ito na walang anuman bagay na lingid sa iyong harapan, Panginoon. Lahat ay hayag sa iyo, Panginoon. Kaya salamat po na sa gabing ito, muli ang mga anak mo ay lalapit sa iyo muli sa pananalangin, sama-samang pananalangin sa kanilang mga tahanan. Salamat po na kayo nga ang aming Diyos na buhay na nakakarinig sa amin at patuloy na tumutugon sa aming mga panalangin. Salamat po na kayo din ang Diyos na patuloy nag-iingat sa amin, nakakalob sa amin mga bagay na kailangan namin sa araw-araw. Kakalob sa amin ang aming kalakasan at nagbibigay sa amin ng aming maayos na kalusugan hanggang ngayon. Kaya salamat po Diyos sa gabing ito at dalangin po namin na katagpuin mo po ang bawat isa sa amin. Kausapin mo po kami sa pamagitan po ng iyong salita. Sawayin niyo po kami kung may mga pag-ugali kami na hindi marapat sa iyong harapan, Panginoon. Turuan niyo po kami at patuloy na gabayan sa pamagitan po ng iyong salita. Dalangin din namin, Panginoon, ang iyong patuloy na pagtulong sa iyong anak na maghatid ng iyong salita, Panginoon. Patuloy kami nagpapasalamat na ang iyong salita ay tunay na nagiging malinaw sa bawat isa sa amin at nagkakaroon ng bawat isa ng tunay na kalakasan espiritual, Diyos. Pagpalain po ang pagsama-sama namin ngayong gabi. Pagpalain mo rin po yung pag-aawitan. Pagpalain mo po ang panahon ng pananalangin. At salamat po. Ngayon pa lamang po, pinagpapasalamat na namin yung mga katugunan mo na inihanda para sa bawat isa. Lahat pong ito ay pinagpapasalamat namin alang-alang sa makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aawitan. Awitin po natin, pagpapala niya'y bilangin mo. Kung bagyo sa buhay mo'y dumadalaw at ang pag-asa'y waring napaparang, pagpapala ng Diyos ay bilangin mo. Sisiglang muli ang iyong espiritu, pagpapala niya'y bilangin mo. Pagpapalang kaloob sa'yo, bawat pala na nakakamit, kaloob ng Diyos pagkat siya'y pag-ibig. May tinitiis ka bang karamdaman? Krus mo bang pasanay may kabigatan? Pagpapala ng Ama ay bilangin, puso mo'y mapupuspos ng awitin. Pagpapala niya'y bilangin mo, pagpapalang kaloob sa'yo, bawat pala na nakakamit, kaloob ng Diyos pagkat siya'y pag-ibig. Kung iba'y nagtatamasa ng yaman at ika'y nagdaraho pagkaminsan, tanda ang higit ang kayamanan mo na ipinangako ni Jesucristo. Pagpapala niya'y bilangin mo, pagpapalang kaloob sa'yo, bawat pala na nakakamit, kaloob ng Diyos pagkat siya'y pag-ibig. Kung mabibigat ang suliranin mo, Diyos na may hindi lumalayo sa'yo, Angheles ng Diyos sa'yo ay tutulong, dahil sa mahal ka ng Panginoon. Pagpapala niya'y bilangin mo, pagpapalang kaloob sa'yo, bawat pala na nakakamit, kaloob ng Diyos pagkat siya'y pag-ibig. Isa pa pong awit bago po tayo dumako sa mensahe po nating mapapakinggan sa gabi na ito. Awitin po natin, ayon sa iyong kagandahang loob. Ayon sa iyong kagandang loob, Ama kong ito'y kahabagan, manumbalik ang dati mong pag-irog, at linisin ang aking karumhan. Ang kasalanan ko'y kinikilala at pinagsisisihan ko, Ama. Isauli ang nagtampong ligaya at dalisain ang kaluluwa. Isang pusong taos na nagsisisi, ang alay ko sa'yo, O Ama. Igawad mo ang mayamang pagkasik at pawiin ang pagkakasala. Ang kasalanan
kasalanan ko'y kinikilala at pinagsisisihan ko, Ama. Isauli ang nagtampong ligaya at dalisayin ang kaluluwa. Hindi iba ang dapat na sisihin, ako lamang, Ama, ang nagtaksil. Dalangin ko ay iyong patawarin at sa iyo papanumbalikin. Ang kasalanan ko'y kinikilala at pinagsisisihan ko, Ama. Isauli ang nagtampong ligaya at dalisayin ang kaluluwa. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy na po sa atin pong pag-aaral ng kanyang salita sa gabi pong ito. At bilang pagbabalik tanaw po sa atin pong pinag-aralan noong nakaraang linggo, nais ko po na samahan niyo ako na sumandali po nating buksan ang atin pong mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit. Babasahin po natin yung chapter 15, verses 1 to 2. Ito po yung huling talatang ating tiningnan noong nakaraang linggo. Ito po ang sabi nung sumulat nung particular na awit po na ito, Psalm 15 verses 1 to 2. O Panginoon, sinong sa iyong tolda ay manunuluyan? Sinong sa iyong banal na burol ay maninirahan? Siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katuwiran, at mula sa kanyang puso ay nagsasalita ng katotohanan. Tulad po ng nabanggit ko po noong nakaraan, ito po mga talatang ito ay isa po sa mga tinatawag nating key verses patungkol po sa integrity o integridad. Yung phrase po dito na nabasa po natin na lumalakad na matuwid ay pwede rin po natin na isalin sa ganito pong phrase, namumuhay ng may integridad. At bukod po sa paggawa ng katwiran, hindi po kalikuan. Nasusukat din po ang ating integridad sa pamamagitan po ng ating pagsasalita ng katotohanan mula po sa ating mga puso. Yan po yung sinabi ng verse 2. At nawa tayo po bilang mga anak ng kaliwanagan ay lagi pong magsasalita ng katotohanan gamit po ang ating mga dila. Nawa po ang kasinungalingan ay hindi po maparatang sa atin. Though hindi po natin ito tiningnan noong nakaraan po nating pag-aaral, but I do believe na ito po ay nabanggit ko po sa aking mensahe noong nakaraang linggo. Pero tingnan niyo po yung sinasabi sa verse 4. Dito po sa same chapter, chapter 15, Psalm chapter 15, verse 4. Talon lang po tayo ng ilang mga bersikulo. Sabi po dito, yung huling bahagi, at hindi nagbabago kapag sumumpa kahit na ito'y ikasasakit. Hindi nagbabago kapag sumumpa kahit na ito'y ikasasakit. Alam niyo po, sinabi po ni Santiago at ng Panginoong Hesus na huwag daw tayong manumpa. Napakalinaw po ng kanilang sinabi
na siya pong naging talakayan po natin noong nakaraang linggo. Huwag daw po tayong manumpa, swear not at all. Ngunit ayon po sa sumulat ng awit na ito, specifically sa verse 4, para bang sinasabi niya na pwede raw tayong manumpa, ngunit hindi sa Diyos, hindi sa langit, hindi sa lupa, hindi sa kung anumang parte po ng ating katawan. Saan daw po dapat tayo manumpa? Sabi po dito sa verse 4 ng Psalm 15. Sa ating sariling ikasasakit. Tayo daw po ay dapat manumpa sa sarili nating ikasasakit na hindi po tayo magbabago sa ating mga sinasabi sa Diyos o sa kanino man pong mga tao. Sweareth to his own hurt and changeth not. Yun po, kung meron man dapat tayong gawing panunumpa, that's swearing to our own hurt. Na hindi tayo magsisinungaling, na magsasabi tayo ng totoo sa harap ng Diyos at sa ating mga kapwa mga tao. Kaya kumusta po tayo pagdating sa ating mga pananalita? Tayo ba ay totoo? Kapag meron ba tayong kinakausap, yung kanila bang naririnig sa ating bibig, ay yun yung totoong tayo? O tayo ay nagkukunwari? Tayo ay nagsisinungaling? So purihin po ang Diyos at tayo po ay nakarating na po sa ikahuling punto sa ating pong series na pinag-aaralan. At ito nga po yung pag-uugali na dapat tayong magtiis sa muling pagparito ng ating Panginoon. At ang ating pong teksto na patuloy na pinag-aaralan, ito pong James chapter 5 verses 7 to 12. At nais ko pong balikan ang mga pangunahin po nating mga punto sa atin pong pag-aaral na ito. Atin pong natunghayan, point A o letter A, ang kahulugan po ng pagtitiis. Base po sa konteksto, again, ito po ay tumutukoy sa pang-aalipusta ng mga mayayaman. Hindi makadiyos na mga mayayaman. Yan po yung makikita natin sa verses 1 to 6. At pag tinignan po natin yung verse 8, doon po natin makikita yung ating point B. Ano po yung pinanggagalingan? Bakit natin kaya na magtiis? No? At ang sabi po doon, dapat po ay meron tayong pusong matatag. Establish your hearts. Nagsisimula po ang ating katatagan, kakayahang magtiis, kung first and foremost sa loob po, sa ating puso, it is fixed, it is settled. At hindi lang po sa isang pusong matatag, sabi ni Juan, isang pusong malinis. At nakita po natin sa huling bahagi ng talatang 7, yung larawan po ng isang mapagtiis na magsasaka. Dami po nating napag-usapan tungkol sa illustration ng farmer na ito. At ating pong tinatalakay o ating tinalakay po yung ating point D ng mga nakaraang mga linggo at nag-focus po tayo sa verses 9 at 12 at ito po yung sukatan ng ating pagiging mapagtiis. At yun nga po yung ating kakayahan na pigilan po ang ating dila. That's the basis of patience, of maturity. So ang focus po ng ating pag-aaral ngayong gabi ay sa talatang 10. Hindi na muna po natin bibigyan ng pansin yung talatang 11, though part po ito ng huling punto na ito. At nais ko pong basahin sa inyo sa gabing ito yung verse 10. Ito pong sinasabi, James 5 verse 10, kunan ninyong halimbawa
ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. At dito po natin nahanguin ang ating pong ikalima at huling pangunahing punto sa ating pong pag-aaral, yung point E po natin, walang iba kundi yung mga halimbawa na dapat po nating tularan pagdating sa pagtitiis. Examples that we need to follow when it comes to patience. At bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa oras na ito na makapagpatuloy kami sa pag-aaral sa inyong salita. Nawa Panginoon, hindi po kami maging mahusay na tagapakinig lamang. Higit sa lahat, tulungan mo po kami na mga mabilis na tagatupad ng inyong salita. Dalayan ko po ang ministeryo ng Banal na Espiritu na siyang sumaamin sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang mga halimbawa, examples na dapat po nating tularan pagdating po sa pagtitiis. Verses 10 at 11, but at this point, verse 10 lang po yung ating pagbibigyan ng pansin. Alam niyo po, sa atin pong paglaki bilang mga tao, noong tayo po ay mga bata pa, isa po sa mga pinaka-epektibong strategy ng mga nagturo po sa atin ay yung tinatawag nating learning by following examples o pagkatuto, tayo po ay natututo sa pamamagitan po ng pagsunod natin sa mga halimbawa. Lalo na po sa mga ating mga magulang na nagsilbi po nating mga una nating guro sa una nating paaralan. Walang iba kundi yung ating mga tahanan. Hindi man po kadalasang tinuturo ng mga magulang natin sa ating mga tahanan ay related talaga sa academics, pero when it comes to basic life skills, tulad po ng, syempre, unang paaralan natin ng ating tahanan, ang unang mga natututunan nating gawin, mga gawaing pambahay o yung tinatawag nating mga gawaing bahay, household chores. Pagwawalis, paghuhugas ng pinggan, paghahain ng maayos, pag-aayos po ng pinaghigaan, etc. Alam niyo po, atin pong natututunan ang paggawa ng mga gantong mga bagay sa pamamagitan lamang po ng pag-observe sa atin pong mga magulang na nagsilbing una natin mga teachers kung papaano nila ito ginagawa at pagsunod sa kung papaano nila ito gawin. Di ba po? So ating makikita na may mga bagay po sa buhay natin na mas natututunan po natin ng mabilis at epektibo sa pamamagitan po ng pagsunod lamang natin sa halimbawa na atin pong nakikita. Hindi na po kailangan ng mahabang lecture. Hindi na po kailangan ng mahabang mga pag-i-instruction sa atin, pagbibigay ng mga instruction po sa atin. We just need to be in the situation and hopefully, mamanage po natin gawin yung task o yung specific chore na yon ng maayos base po sa halimbawa na atin pong nakita o halimbawa na ipinakita po sa atin. At alam niyo po, naisip ko, when it comes to learning patience, wala po itong pinagkaiba. Yes, alam po natin na ang ating mga isipan ay nangangailangan po ng renewal. Di ba? It must be renewed by the Word of God bago po tayo talaga makaranas ng pagbabago po sa ating mga buhay. Yan po yung makikita natin sa Romans chapter 12 verses 1 and 2. Di ba? Yung ating pag-iisip ay dapat mabago. Ngunit, hindi po natin may tatanggi, mga kapatid, na isang napakalaking pagpapala po ang pagbibigay ng Diyos sa atin ng mga tao, no, na po pwede po natin
na tularan. Alam niyo po ba yung salitang example po dito sa atin pong teksto na binasa sa verse 10 ay nais ko lang pong balikan, no? Sabi po doon, kunan ninyong halimbawa. Okay? At yung salitang halimbawa po dyan, no, mga kapatid, ay sa literal, ito po yung nangangahulugang kopyahin. Di ba? Kopyahin. Nakita na po ba kayo ng photocopier o yung Xerox machine? Di ba? Nilalagay natin yung gusto natin ipakopya para mag-produce ng isa pang kopya. Sa original na salin, mga kapatid, yung example dito is actually a copy. So in literal sense, parang sinasabi ni James sa kanyang sulat, kopyahin nyo itong mga taong ito na sasabihin ko sa inyo. Sila ang mga halimbawa ng pamumuhay sa pagtitiis. At sa gabi pong ito, titingnan po natin yung isa. At yan po yung sinabi sa verse 10. Kunin ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta. So yan po yung ating point 1, sub-point 1, ang mga propeta or the prophets. Alam niyo po, thinking about the prophets, yung pagtanggi po sa mga propeta ng Diyos ay isa pong pamilyar at isa pong kalunos-lunos na tema po sa kasaysayan ng Israel. Makikita po natin ang pagtuligsa ng Panginoon sa mga Fariseo bilang mga pumaslang sa mga propeta. Yan po yung sinabi niya sa Matthew chapter 23, verse 31. Yan po ang dinaranas ng mga propetang ito na nauna po sa atin. Sila ay pinapaslang. Sa huling bahagi po ng kapitulong ito, makikita po natin sa talatang 37 na binanggit ng Panginoong Hesus na ang Jerusalem, which is actually symbolic po of the whole nation of Israel, ay pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga isinusugo niya o sa kanya. Ganyan po ang nararanasan ng mga propeta pong ito. Si Esteban po, noong siya ay nililitis po sa harapan ng Sanhedrin, ay siyang nagbigay po ng hamon. Sabi po sa Acts 7:52, ito yung hamon na kanyang binigay sa mga nakikinig sa kanya. Doon po sa council na ito, alin sa mga propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Kanilang pinatay ang mga nagpapahayag noong una tungkol sa pagdating ng matuwid. At ngayon kayo'y naging kanyang mga tagapagkanulo at mga mamamatay tao. So parang sa kanila, very normal na hamakin at pahihirapan ang isang propeta o mga sugo ng Diyos. So sa subpoint A po natin, small a po natin, ano ba yung paraan ng Diyos upang sila'y turuan na mamuhay po sa pagtitiis? Tingnan natin itong bagay na ito. Ano ba yung paraan ng Diyos para turuan ng mga propetang ito na sila'y magtiis? Walang iba kundi yung pagdurusa. Alam niyo po, yung salitang suffering, dito po, ay galing po sa isang compound word sa Griego na ang ibig sabihin ay to suffer evil. At ito po, alam po nating lahat, ay tumutukoy in particular sa pagiging matiisin sa mga tao. Tulad po ng nabanggit dyan sa verses 1 to 6. At makikita po natin na ang lahat ng propeta
sa Old Testament, kasama na po si Juan Bautista sa New Testament, ay they serve as a fitting example po of those who patiently endured evil treatment from people. Wala pong ibang mas mahusay na pamamaraan ang Diyos para turuan silang magtiis other than suffering. Pakinggan po natin yung mga naging karanasan ng mga kilala nating propeta. Kung ano-ano po yung samot-sari ng mga bagay na kanilang binata at pinagdusahan. Naalala niyo po si Moises? Ilang beses po siya nagtanong sa Panginoong Diyos. Sabi po sa Exodus chapter 17 verse 4, "Anong aking gagawin sa bayang ito? Kulang na lamang ay batuhin nila ako." Sinugo siya ng Diyos para pangunahan ang pag-exit ng mga tao ng Diyos, bayang pinili ng Diyos from the Egyptians. Pero anong ginagawa nila sa taong pinili ng Diyos na ito? Babatuhin nila. Ilang beses po ito. Alam niyo po, si David, wala pong kapagurang tinugis po siya ni Saul na parang aso sa kabundukan. Imagine, 9 chapters po ng book of 1 Samuel, from chapter 18 hanggang chapter 26, nailaan po ng sumulat ng 1 Samuel sa habulang ito. Imagine, taon ng iyong buhay, merong tumutugi sa iyo. Pero alam mo, you are the anointed one to be the king of Israel. Si Propeta Elias po ay nakaranas po ng matinding puot mula po sa masamang haring si Ahab at sa kanyang napakamasamang asawa na si Jezebel. Yan po'y naranasan ni Prophet Elijah. Si Jeremiah, nakaranas po siya ng matinding oposisyon sa kanya pong ministeryo na nagdala po sa kanya ng matinding kapighatian to the point na ano ang tinawag sa kanya? The weeping prophet. Si Prophet Ezekiel, isa po sa matinding pinagtiisan niya nung kanyang ministry. Wala pong iba kundi yung pagkamatay ng kanyang asawa. Pansin niyo po ito, nakikita niyo po ang pinagdaanan ng mga propetang ito. Bakit sila naging huwaran? Bakit sila naging example? Why we need to copy their example of patience. Si Propeta Daniel po, na siyang ninakawan po ng kanyang childhood as a young Jewish boy dahil sa pananako po ng ilang bayan, ay later on po ay inihagis sa kulungan po ng mga leon dahil sa kanyang katapatan sa kanyang Diyos. Si Hosea, all his life has endured, mga kapatid, a very sad and devastating kind of marriage. Imaginin mo, utusan ka ng Diyos na mag-asawa ng gantong klaseng babae. You know ano ang standard ng Diyos, pero to picture kung ano ang relasyon ng Diyos o ng bayan ng Diyos, bayang pinili ng Diyos, sa Diyos mismo, to picture that, kailangan gamitin ng Diyos ang love life mo bilang isang propeta. Devastating marriage, very sad marriage, mga kapatid. Si Propeta Amos po ay humarap sa iba't ibang uri ng kasinungalingan at pang-aalipusta. Kilala po natin si John the Baptist, kinulong, pinugutan ng ulo dahil sa kanyang pagpapatotoo sa katotohanan.
At makikita po natin the hall of faith from Hebrews chapter 11 ay nagbigay pugay po sa karamihan ng propeta na hindi man po kasing kilala ng mga nabanggit po, una ko pong mga nabanggit, pero when it comes to faithfulness, pare-pareho lang sila. They were commended by the scriptures. So ang paraan po ng Diyos para sila ay turuang mamuhay ng may pagtitiis, walang iba kundi yung pagdurusa. See how they suffered? Ilang po mga application dito mga kapatid. Alam niyo po, yung pagtitiis sa ilalim ng kahirapan at pagsubok na ipinakita po at ipinamalas ng mga tapat na propetang ito ay dapat po magbigay po ng katatagan ng loob sa atin na mga mananampalataya na takbuhin po natin ang ating takbuhin ng may pagtitiis at pagtatapat. Ano man po o gaano man katindi ang pag-uusig. Kailangan natin magpatuloy. Let us run with patience the race that is set before us. Naalala niyo po yung ating natutunan noong mga nakaraan nating pag-aaral. Maaari po tayong magtiis na nasa atin po ang pagpapala ng Diyos dahil sumusunod po tayo sa Kanya, tulad ng mga propetang ito. Tiniis nila ang pagdurusa dahil alam nila na sumusunod sila sa kalooban ng Diyos. We must suffer for righteousness. Dapat po tayong magbata, magdusa dahil sa katwiran. Dapat po tayong magbata, magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. At dapat po tayong magdusa, magbata dahil sa pagiging Kristiyano po natin. Yan po yung sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat. Dahil ang pagdurusa po ay bahagi po ng pagtawag ng Diyos sa atin. This is part of God's calling to us. Ikatlo po, tanging sa pagdurusa lamang po malulubos ng pagtitiis ang kanyang gawa upang magbunga po ito sa atin ng kasakdalan, that ye may be perfect, at upang tayo maging ganap, entire, na walang anumang kakulangan. Again, yung kakulangan po dito ay hindi tumutukoy sa material na mga bagay. This is more related to our growth as believers, our spiritual growth, our spiritual wealth, the spiritual blessings. Kaya nga po anong sabi niya sa chapter 1? We need to count it all joy when we fall into diverse temptations. We must count it all joy. Sabi ng Panginoong Jesus doon sa Sermon on the Mount, rejoice and be exceeding glad. Kapag kayo ay inuusig dahil sa pagsunod nyo sa Panginoon. So hindi lang po natin makikita dito yung ating pong subpoint na small a, yung paraan po ng Diyos upang sila ay turuan na mamuhay sa pagtitiis, walang iba kundi yung pagdurusa. Makikita naman po natin, ito na po yung huling bahagi po ng ating pag-aaral at maiksing bahagi na lang po ito, Lord willing. Ito po yung point small b. Ano po yung dahilan ng kanilang pagdurusa? What's the reason of their suffering? Alam niyo po ba kung ano ang sinabi dito sa verse 10? Dahil sila'y nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Sila ay nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Alam niyo po, ang mga propeta pong ito
ang pangunahin po nilang function o gawain o tungkulin ay ang pagsasalita. Pagsasalita ng ng mga bagay na gusto nilang sabihin? Hindi po. Ng mga bagay na sinabi ng Diyos na sabihin dapat nila sa mga tao. Kaya nga po, ilang beses sa Old Testament, makikita po natin yung salitang o yung katagang, "Thus says the Lord." Di ba yan po ang madalas sabihin ng mga propeta sa Old Testament? Ito ang sabi ng Panginoon. Ito ang sabi ng Panginoon. Ito ang gawin nyo. Gawin natin. Alam niyo po, yung pangalan ng Panginoon, no? Ay kumakatawan po of all that He is, does, and wills. Kung sino siya totally, kung ano yung kanyang ginagawa at kung ano yung kanyang mga naisin. Ang mga propeta pong ito, they were God's spokesmen. Sila po ang tagapagsalita, representative ng Diyos to us, to speak to us kung ano man yung kanyang mensahe. Doon lang po natin, sa panahon natin ngayon, tulad ng mababasa natin sa Korinto na wala na pong propeta ngayon, dahil nasa atin na po ang revealed will of God. Pero nung mga panahon, sila ang panahon ng Old Testament, sila ang ginamit ng Panginoon para iparating ang kanyang mensahe, whether good or bad, sa mga tao. So ano po yung makikita natin dito? Ilan pong mga application, Meron lang po akong one main application dito, and under that po ay may mga ilan pang mga bagay. Pero po ang application na ating makukuha dito, na ang dahilan po ng kanilang pagdurusa walang iba kundi yung pagbanggit ng pangalan ng Panginoon o dahil sa pangangaral ng pangalan ng Panginoon. Alam niyo po ang application natin dito, huwag tayong matakot na ihayag o ipakilala si Kristo sa mga tao kahit na tayo ay inuusig. Let us not fear to confess Christ before man despite the persecution. At yan po actually yung tema ng Matthew chapter 10. No? Kung titingnan po natin yung Matthew chapter 10, verses 24 to 42, dito po natin makikita na meron siyang binanggit na mga rason o kadahilanan bakit hindi po dapat tayo matakot na ihayag at ipakilala si Kristo sa mga tao kahit na po may lumalalang persecution o may persecution po, whether light or heavy sa atin pong kapanahunan. Tingnan po natin itong mga reasons po na ito, Kita po natin dyan sa Matthew 10:24 to 25, dahil tayo po ay pinag-isa kay Kristo. We are identified with Christ. Alam mo po, bakit mo masasabi na ikaw ay kailan mo masasabi that a person is really identified as a Christian, identified with Christ, when that person is being persecuted? Sabi ng Panginoon, so verse 24, Matthew 10:24, it is enough for the disciple that he be or like as his master. Dahil ang goal po ng discipleship is actually Christ-likeness, to be like Christ. When we are identified with Christ, we are like Christ. We have Christ-likeness. Kaya po hindi po tayo dapat
matakot na ipakilala si Kristo sa mga tao kahit dumating po sa punto ng pang-aabuso sa pananalita o verbal abuse, dahil nagpapakita po ito na tayo patuloy na nababago at nagiging katulad ng ating Panginoon. Naalala niyo po yung mga apostol, instead na sila po ay matakot, ang nangyari po sa kanila, naggalak pa sila. Diba? Naggalak po sila na ituring na karapat dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ng Panginoon. So makita po natin yung isang reason why we need to confess Christ before men amidst persecution. Hindi lang po una dahil we are identified with Christ, tayo ay pinag-isa kay Kristo. We are being Christ-like. Pangalawa po, dapat nating ihayag ang pangalan ng Panginoon dahil darating po ang araw na ihahayag po ng Panginoon yung hypocrisy o pagpapaimbabaw po ng mga taong umuusig sa atin. Yun po yung makikita natin sa Matthew 10:26 to 27. Hindi po tayo dapat matakot na ipakilala si Jesus sa mga tao dahil yung pag-uugali po ng mga umuusig sa atin, yung kanilang iniisip na sila'y tama at tayo'y mali, ay mahahayag po bilang mga taong tunay na nagkakaila sa Panginoong Jesus at sila'y tunay na makakaranas ng kaparusahan. So hindi lang tayo, we will not just be rewarded. They will also be rewarded yung mga taong umaalipusta, abusing us. They will also be rewarded by God. Pero alam po natin, that's in the negative sense. Pangatlo pong dahilan why we should not fear to confess Christ before men, dahil tayo po ay mahalaga sa Diyos. At yan po yung makikita natin sa Matthew 10:28 to 31. Tayo po ay mahalaga sa Kanya. Yun po, madali lang po na itiisin yung mga masasakit na sinasabi laban sa atin. That's easy to bear. Pero ano po ang response natin kung ang persecution po ay hindi na verbal? Paano po kung ang persecution sa atin dahil sa pangalan ng ating Panginoon ay umabot na tayo papatayin? Nalala niyo po, sabi ni Job, sabi sa aklat ng Hope, makikita po natin na parang sa Job chapter 2 verse 6 na ang Panginoon parang hinahayaan niya ang pagkamatay ng isang tapat na anak ng Diyos for the sake of proclaiming Him. Sabi po sa Philippians chapter 1 verses 20 to 21, kung ito po inyong maaalala, hindi po tayo dapat matakot na i-confess, ihayag, ipakilala ang pangalan ng Panginoong Jesus despite the persecution. Because Christ will be magnified. Siya po ay dadakilain sa atin pong katawan maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan man ng kamatayan, whether it be by life or by death. Kaya, alam niyo po,
Napakagandang halimbawa ng mga propeta. Sabi po ng writer ng Hebrews, it should encourage us to run our race with patience. Yung mga nauna po sa atin. Hall of faith. Kaya wag po tayong magsawa, pagtiisan po natin nagmagsalita sa pangalan po ng ating Panginoon tulad ng mga propeta pong ito. Lalo na po sa panahon ngayon na malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. At tatalakayin po natin sa susunod po nating pag-aaral yung isa pang example na tinukoy po sa verse 11, si Job. Tingnan natin yung kanyang halimbawa. Why we should copy his example of being patient in sufferings. Kaya purihin po ang Panginoon sa naging pag-aaral po natin, and I hope na magsilbing example po at gabay talaga natin itong mga propetang nangauna sa atin. Ay po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito na kami ay nakapakinig ng inyong salita. Salamat sa halimbawa ng mga propetang nauna sa amin. Nakita namin paano sila namuhay, paano sila nagdusa. Pinili nila na gawin kung ano po ang inyong kalooban sa kanilang mga buhay nung sila po ay nandito pa sa lupa. At sa paggawa nila ng inyong kalooban, nakita po namin kung paano sila ni-reject ng mga tao, naapektuhan ng kanilang mga pamilya, yung kanilang mga planong pansarili ay hindi na nila nagawa for the sake of obeying your command, for the sake of taking heed to your call as prophets. Salamat dahil pinagtiisan nila, Panginoon, na magdusa, na nangangaral sa inyong pangalan. Natulungan mo po kami sa panahon namin ngayon na ito rin yung aming pagtiisan. Tulungan po kami na huwag mahiya, huwag matakot na ihayag at ipakilala ang inyong pangalan sa iba, sa kabila po ng mga pag-uusig na nagkalat sa aming paligid ngayon. Tulungan mo po kami na ito ay talagang pagtiisan po namin. Salamat sa mga dahilan na inyong salita na nakita namin sa Matthew chapter 10. Why should we confess? Why we should not fear to confess your name before men kahit na may mga pag-uusig. Tulungan mo po kami to always remember those. Lahat po ito nilalapit namin sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon sa mensaheng ating narinig. Salamat po, Brother EJ, sa pagbabahagi ng mensahe na ito sa amin. At sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay magkakaroon ng prayer time sa kanya nating mga tahanan. Pagkatapos po ng prayer time ninyo, hilingin ko po ang isa sa inyong pamilya upang manguna sa closing prayer. Ilang mga paalala po sa mga nais pong magpatotoo o mag-testimony. Mag-send lang po kayo ng video, audio recording kay Teacher Jeron. Ang ating offering para sa missions and evangelisms ay ating ipunin at ibigay sa ating church treasurer. Maaari din po nating ipadala ito sa bank account ng OCC. Makikita nyo po sa screen ang detalye ng ating bank account. Iniimbitahan po namin ang bawat isa sa darating na linggo, July 5, 2020,
9 a.m. hanggang 11 a.m. para sa ating worship service live stream. Like and follow nyo lang po ang Facebook page ng Obando Christian Church upang maging updated po kayo sa ating live stream. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po.